May buntag niya tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman si Mario. Bagong lesson na naman gagawin natin ngayon. Pasensya na lang, masama talaga yung pakaramdam ko. Pero gusto ko pa rin gumawa ng video. Anyway, ang video ko mabilis lang eh. Usually nag-average siya ng mga 10 minutes. Tapos na. I just stick to one subject at a time. I don't go deep on iba-ibang pinag-uusapan. Isang subject lang. Yan lang kailangan natin para matuto eh. So, kung makikinig kayo araw-araw, meron kayo matutunan na one subject about Bitcoin. Pasensya na lang. Meron akong mask para yung mga apo ko eh. Paglabas ko dito ng kwarto nito, sinusuot ko yung mask ko. Pero grabe talagang ubo ko. Nahirapan ako natulog kagabi. Pero anyway, ang subject natin ngayon is Bitcoin versus real estate. Anong mas magandang investment? Alam mo na, real estate is one of the best investment in the world. Yung hindi pa ako nag-retire, ang hanap buhay ko is I used to be a real estate broker. I had my own company. Meron rin akong mortgage company. So I was in real estate and mortgage at the same time. It was doing really good. I had about 20 agents working for me. Ako yata ang pinakamalaking at that time. Hindi na ngayon kasi retired na ako eh. At one time, akong pinakamalaki na Filipino-owned real estate brokerage sa state ng Washington. But that was back then, not anymore. So marami akong natutunan sa real estate. And in fact, the reason why kumuha ako ng lisensya para real estate kasi gusto kong mag-invest sa real estate. Yun talaga ang goal ko is mag-invest in real estate. So I do have a lot of experience. Marami akong experience tungkol mag-invest ng real estate. Yan talaga ang linya ko. Pero, of course, yun na naman pag-usapan natin. Compared to Bitcoin, anong mas maganda? I would have to say, para sa akin ngayon, Bitcoin is a better investment. If I only knew that, dapat noon pa. Bitcoin started what 15, 16 years ago. Kung alam ko lang na ganito, di dapat noon pa ako sa Bitcoin. Pero wala naman tayong magic formula, wala tayong crystal ball, hindi natin malalaman kung anong mas mabuti, di ba? So, bakit sinasabi ko yon? Especially na alam ko tungkol sa real estate. Alam mo, kung real estate investor ka, it can be land or usually karamihan mga single family houses. Kailangan mo bumili para sariling bahay mo para may matitiran kayo, di ba? Normal lang yan. Pero karamihan nag-i-invest sa real estate, bumibili sila for rental. Parang ginagawa nila negosyo. Hopefully, tataas ang presyo down the road, tapos ibibenta nila, may tubo na sila. And that's true. Karamihan na nakapera sa real estate, ganun ang ginagawa. And it's still true until today. Pero, if meron kang rental, siyempre, papaupahan mo yan. Kung hindi cash ang bibili mo, sasabihin ko sa inyo ngayon, karamihan, mahirap kumuha ng maraming cash kasi mahal na mga presyo ng bahay ngayon. Let's say, binili mo yung bahay, 500,000. So, you have to either umipong ka ng 500,000 or kukuha ka ng mortgage. Ibig sabihin, hihiram ka ng pera sa bangko. Gagamitin collateral yung bahay to make sure na mababayaran mo yun. So, ganun 500,000, may payment ka na between 3,000 to 4,000, depende sa interest rate. Na mortgage na yun, babayaran mo every month yun. So, kung rental mo, kung hindi aabot ng 3,000 to 4,000, karamihan ng rental ngayon, 2,500 lang. Or even 3,000, kulang pa. So, magne-negative. Magbabayad ka sa difference. So, every month, mag-aabono ka. Can you imagine? Every month, mawawala yung pera. Yung pera na yun, gagamitin mo sana para pangbili ng Bitcoin. Wala, pupunta sa bahay. Pangbayad sa interest ng bangko. Maintenance. Ang bahay nasisira. Alam mo, nabubulok ang bahay. Araw-araw na tumatagal. Kailangan marami kang ayusin. Ang umuupa, tatawag lang sa iyo kung may problema ang bahay. Hindi sila gagawa kasi gasto yan. So, ang gagawin mo, ayusin mo. Kung hindi mo ayusin, masisira yung bahay mo eh. So, wala kang choice talaga. Talagang aayusin mo yun. Ang laki ng gasto. Lalo nang may problema sa roof. O dito sa States, kailangan mo yung furnace. Kailangan maayos. Kasi kung sira yung furnace, so, walang
heater ang bahay. Kung ang water heater masisira, walang init na tubig ang bahay, kailangan bili mo ng bago. Kung mabubulok yung mga pintuan mo, may yung bintana mo, may basag, kailangan palitan mo yun. Otherwise, kung papasok ang tubig sa bahay, masisira ang bahay. Ang daming gasto talaga, hindi mauubos. Kung minsan iniisip mo, bakit ka gumagasto nito? Ang sarap yung pera na naiipon mo, pupunta ron. Taxes, itong taon, nagbabayad ka ng buwis. Property tax tawag nun. Kung hindi mo babayaran yung buwis, ang gobyerno meron silang karapatan na ibenta yung bahay mo for a lot less. So wala kang choice nun. Magbabayad ka talaga ng buwis. Ang buwis is 1% ng magkano ang presyo ng bahay. So kung binili mo ng 500,000, 5,000 a month yan. Can you imagine every year magbabayad ka ng 5,000 a month? What? Kung hindi ka nakaipon ng 5,000 a month, lugi ka na. Di ba? May chance na makukunin lang yung bahay mo. Insurance. Kailangan mo ng property insurance. Baka masunog yung bahay mo. At least kung may insurance ka, kung may problema, kung masusunog yung bahay mo, babayaran ka ng insurance. Kung may mangyayari sa bahay mo, babayaran ka ng insurance. Kung may aksidente sa bahay mo, babayaran ka ng insurance. Can you imagine kung wala? They can sue you for anything, lalo na sa states na kukuha lang na abogado agad para isuka for this and that, this and that. So, importante talaga ang insurance. Ang presyo ng bahay nagdi-depreciate, nag-appreciate yung lupa, walang problema. Kasi alam mo naman, ang real estate, maganda sa real estate, dumadami ang mga tao, yung lupa kumukonti. So, merong scarcity rin, just like Bitcoin. So, nag-appreciate yung lupa, pero yung bahay nagdi-depreciate. Kasi nasisira, tumatanda eh. So, may depreciation. Ang yung mga utilities, babayarin mo pa. Water, sewer, garbage. Tapos electricity. Tapos kung kailangan mo may internet connection. Daming gasto. So, grabe talaga. Kung maglalagay ka pa ng alarm system, may bayad yun, hindi libre yun. Kung maglalagay ka ng alarm, lalo na konektado sa pulis, para kung tutunog yung alarm mo, pupunta ang pulis agad. Magbabayad ka. Tapos kung false alarm pa, magbabayad ka pa sa pulis para sa false alarm. Can you imagine that? Sobra. Yung interest ng bahay, pagbayad sa bangko, doon nakakapera yung bangko. Yung laki ng interest na sinacharge sila. Alam mo ba yung 30-year mortgage amortization, halos lahat pupunta sa interest, konti lang pupunta sa principal. So after a year, kung bibenta mo yung bahay, konti lang pumunta sa principal, halos lahat sa interest. Tapos every year, kumukonti ang pupunta sa interest, dumadami sa principal. Pero it takes years. 15 years pa magiging pampay. Can you imagine? Ang laki. Ang gobyerno, meron pa silang karapatan na kung kailangan nila yung bahay mo, they can take over. Well, babayaran ka. They required to pay you. Meron silang tinatawag na eminent domain. May police power ang gobyerno. Kung kailangan nilang magtayo ng something for the public, like more roads or palakihin yung daan. Kung kailangan nilang bahay mo, wala kang magagawa. Ibibenta nila yung bahay mo. Bibili nila yung bahay mo. Siyempre, kailangan bayarin ka nila. Pero kung wala kang balak ibenta, wala kang choice. Ito namang Bitcoin. Walang expense. Passive income. Maghintay ka lang. Just lagay ka na ng pera, hintayin mo na lang. Walang stress-free talaga. Ang daming stress sa real estate. I can imagine. Kasi ang dami ko nang binili ng bahay. Kasi nagbabayan sila ko noon. Bumili ako ng bahay, benta ko, bili bahay, benta. Tapos may pinaupahan ako. Can you imagine kung ang umuupa ayaw magbayad tapos sisirain pa yung bahay? Ang laki ng gasto. Kung alam ko lang talaga dito na ako sa Bitcoin, hindi na ako maglalagay ng pera sa iba pa. Hindi ko naman alam talaga. Kaya sinasabi ko na sa inyo, kayo, kung hindi pa kayo nag-invest sa real estate, isipin nyo, yung pera na nilagay sa real estate,
ilagay na lang nyo sa Bitcoin. Yun lang, ang Bitcoin, sasabihin ko sa iyo, volatile talaga, taas, pabagsak, taas, bagsak, taas, bagsak. Pero in the long run, hintayin mo lang tataas yung presyo na yan. I wish, ako sarili ko, nagkamali ako. Dapat doon ako nag-invest, wala pang stress. Passive income pa. Ibig sabihin, income na hindi mo pinaghirapan, darating lang. The only expense mo lang, magbabayad ka lang ng tax, which is fine. Lahat naman tayo magbabayad ng tax eh. So, okay lang sa akin yun. So, kung meron akong time, pabalik ako sa time, yun ang dapat ang ginawa ko. Lahat ng pera na nilagay ko sa real estate, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng stress na dinanan ko, I don't think it was worth it. Totoo, nakapera ako sa real estate. Pero yung hirap na dinaanan ko to get that money, I don't think it was worth it. So if I have to redo it again, dito na ako sa Bitcoin. Hands down, Bitcoin is a better investment than real estate. Again, hindi ako professional financial advisor. Sinasabi ko lang yung experience ko. Nasa iyo lang kung kailangan pag-aralan nyo, makinig kayo. Kung kayo in the end, kayo ang gagawa ng choices. Yun lang for now. Hopefully, may natutunan naman kayo. Makinig bukas. And again, kung maaari, I need your subscription. Kailangan ko ng tulong mag-subscribe. So, if you could subscribe at saka lagay nyo yung like button, that would really help me. Maraming salamat. Thank you.